My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am? Ma'am? Po, isa kayo, ma'am? Ma'am? Give way, give way, give way, give way, give way, give way, give way. So, nagkakagulo na po dito, no? Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng ating personal opinion, no? Dito po sa naging maiksing panayam kay VP Sara Duterte sa kanyang pagpunta dyan sa Senado upang makipagpulong, no, sa kanyang defense team at para hindi umattend dito sa impeachment trial sa kanya, no. At dito nga mga kababayan ay narinig natin, no, yung maiksi niyang statement pero talagang alam mong may bigat, no. Talagang dito mo makikita mga kababayan kung gaano katatag itong si VP Sara Duterte na despite ng mga nangyayari sa kanya dito sa mundo ng politika, talagang nananatili siyang matatag, no. At kitang-kita naman mga kababayan sa itsura ni VP Sara Duterte, no, na sa dami ng problema, sa dami ng mga pambabatikos, paninira na binabato sa kanya. At dito nga sa naging statement niya mga kababayan ay tila mabubwisit na naman, no, yung mga nasa prosecutor na ganito pa rin yung attitude, no, ganito pa rin yung kumbaga yung confident ni VP Sara Duterte dito po sa ginagawang impeachment trial laban sa kanya, no. At komportable naman po at tiwala naman po itong si VP Sara Duterte sa kakayanan ng kanyang defense team, no, upang depensahan itong mga aligasyon na ipinupukol sa kanya. And hopefully mga kababayan ay unti-unting lumabas yung mga katotohanan at masagot lahat ng dapat malaman ng taong bayan, no. Kaya nga sinasabi ng marami na okay na din na nangyari din to upang nasa ganun ay maiano na din ni VP Sara Duterte yung kanyang sarili. Kumbaga malinis, no, yung kanyang pangalan at masagot yung mga mga pinupukol na mga issue laban sa kanya. So tiwala naman tayo mga kababayan na magagampanan yan ng kanyang defense team sa pangunguna nga po yan ni Attorney Sheila Sison, no. At kahanga-hanga mga kababayan yung kanyang naging privilege speech, no, kahapon. At talagang damang-dama mo, no, na hindi lang sa defense team at hindi lang kay VP Sara kundi sa mamamayang Pilipino na na-recognize tayo na bilang isang botante na bumoto kay VP Sara Duterte. 32 million na tao ang nagbigay ng tiwala at nagbigay ng mandato kay VP Sara Duterte na mamuno bilang pangalawang pangulo. Imagine, isa sa ito yung pinakamalaki sa kasaysayan na nakakuha ng boto, 32 million na boto. Mas mataas pa siya sa presidente, mga kababayan. Kaya ito na lang yung ganito na lang kung gaano kagalit ang mga Pilipino sa ginawa kay VP Sara Duterte na gustong pababain sa pwesto para lang sa pansariling interes. Kasi kahit sabihin mo naman mga kababayan na hindi ito pamumulitika na sinasabi ng prosecutor, hindi pa rin talaga maikakaila na talagang mainit si VP Sara Duterte sa kanila, no. At tila wala na lang ibang ginawa kundi itong impeachment ang inatupag, no. At itong flood control mga kababayan na issue talaga ng mamamayang Pilipino ay tila binabaon sa limot. Imagine niyo mga kababayan, 'di ba? Wala man lang schedule na marinig man lang natin yung pag-iimbestiga at pag-uumpisa sa flood control scandal. Wala. 'Di ba? Lahat sila nakafocus sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At grabe mga kababayan, no. Yung napanood natin kahapon na marami pong nagulat at nagkaroon po ng kanya-kanyang diskusyon dito nga po sa pagkakaroon ng
ibang magpe-preside ng imbis na yung Senate President yung magpe-preside ng hearing, ang nangyari ay bumoto, no? O naghalal ng panibago, ito nga si Chis Escudero. So imagine niyo mga kababayan, first time in the history daw nangyari yan, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, na hindi po pwede, no? Kasi tanging ang Senate President lamang yung maaaring mag-preside ng ganito, no? At dito pa lang nagkaroon na ng katakataka, 'di ba? Para mag-iisip din tayo na ano ba 'to, valid ba yung gagawin nila o hindi. So ang ending nito mga kababayan, kung sakaling hindi valid, anong mangyayari? Back to zero na naman. So pera na naman ng taong bayan yung gagastusin natin para na naman dito sa impeachment trial na to. So grabe mga kababayan, no. Yung nangyayari talaga ngayon sa bansa natin is hindi mo na maahalin tulad kung ano bang patutunguhan nito, kasi wala na talaga yung para sa para sa mamamayang Pilipino. Personally, based sa aking analyzation mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa, parang nawawala na yung totoong mandato ng ating mga hinalal na tayo ay paglingkuran, tayo ay dalhin sa magandang kinabukasan at bigyan ng magandang kinabukasan. 'Di ba? Especially sa healthcare system, education, agriculture, infrastructure. So imagine niyo mga kababayan, napakaraming issue ang tunay na kinakaharap ng ating bansa. Pero ito ang ating mga taong inihalal na busy mga kababayan sa pamumulitika. At hindi mo naman makakailayan mga kababayan, dahil talagang hindi lang naman ako, marami ding mga expert ang nagsasabi na ito nga yung nangyayari, no. Ang lahat ng ito ay pamumulitika at gusto lang talagang mawala sa landas itong si VP Sara Duterte o mga Duterte. So imagine mga kababayan, no, dati ang nagtatalo lang is Marcos Aquino, ngayon may Duterte, Marcos naman ngayon. So grabe mga kababayan, no, yung tunay na pangangailangan talaga ng mamamayang Pilipino is nawala na, parang nade-disregard na tayo, which is yun yung pangit, kasi parang napapansin natin na nagiging selective yung justice, no. Hindi naman tayo against sa impeachment, hindi tayo against sa pagpapanagot sa ating mga na mga namumuno sa atin, yung mga nasa mataas na posisyon, pero dapat ito ay ginagamit sa tama at ini-implement sa lahat, hindi lang selective. Kasi 'di ba mga kababayan, ang impeachment kasi isang malaking usapin yan at napaka-delikado din yan mga kababayan, kasi lalo na pag nagamit mo yan sa pamumulitika. So ang impeachment kasi, ang kahalagahan lang niyan is magiging accountable yung ating mga nasa higher position sa kanilang mga nagawang pagkakasala kung meron man. Kaya okay din naman na nai-implement yan, na-exercise yan, pero kung gagamitin yan sa hindi tama, hindi magandang solusyon yan mga kababayan. Kasi kapag hinayaan na mangyari yan, edi sa mga susunod na panahon, kapag ayaw mo lang dun sa tao na yun, pwede mo na siyang i-impeach. Ito ay para sa mga impeachable official. At ito namang video na makikita nyo mga kababayan, ito yung isa sa example, no, na mga tao na nagmamahal sa mga Duterte. Ito yung time na nag-celebrate ng 80th birthday si PRRD. Kaya lang siya ay nasa dahig na niyan. Kaya itong mga tao na to ay sinisigaw ng Bring Him Home. At dito mo makikita, no, yung sinabi ni Attorney Sheila Sison na talagang ang presidente natin ay binoto ng majority ng Filipino, 32 million. Imagine niyo, mas mataas pa sa boto ng presidente. Tapos ang gusto lang nila ay i-impeach ng ganun-ganun lang. So, ayan, comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo tungkol dito at sa naging statement ni VP Sara Duterte, no. So, ako talaga ay napahanga talaga dito kay VP Sara, no, sa kanyang pagiging matatag, pagiging talaga, no, dedicated sa kanyang ginagawa. Maraming salamat po.